Ayon, what's up mga katunay? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. At welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At siyempre, meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Dareds Channel. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Dareds Channel, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Dareds Channel. At syempre, nais ko nga palang magbigay ng shoutout dito sa mga katunay natin na patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. Syempre, shoutout to Menard Dilaw. Tama ba ako? Kasi magkadikit eh. Menar Dilaw. Ayan ha. Shout out sa iyo, Menar Dilaw from Quezon Province. Ayan ha. Losinahin po. Yon yung mga taga Quezon Province. Shout out po sa inyo lahat. At syempre shout out to Medardo Lencio. Ayan, shout out to Medardo Lencio mula sa East Rembo, Taguig. Ayan sa mga taga East Rembo, Taguig. Shout out po sa inyo lahat. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang tablahang nangyari. At sabay-sabay na natin panoorin ang video na hatid sa atin ni Dareds Channel at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello mga ka-legit. Hello mga ka-legit. Ano nga ba ang balita patungkol dito sa Itbulaga, Indonesia, kung saan nais nilang makipag-usap sa TVJ at sa pamunuan nito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates this afternoon, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay. At ngayong araw, pag-usapan natin to dahil sunod-sunod nga ang mga awards na natanggap ng TVJ Productions ng ilan sa mga TVJ host. So, ang TVJ po ang tinaguri ang most favorite TV host. And of course, ito naman pong si pak na komedya naman ang natanggap ni Mr. Jose Manalo and Wally Bayola. Ito po inunod ng Lionhearts TV, no? Sa kanila pong online news ay nilagay po nila dyan yung umaga parang Hakot Award po ang TVJ's production dahil po sa dami po ng mga awards. And of course, syempre po ang TV5 ang tinaguri ang Best TV Station of the Year, which is first time po nangyari sa kanila yan dahil lagi po ang nagwawagi at ang naglalaban po pagdating po sa TV station, it's either GMA7 or TV or ABS-CBN. But this time, dahil nagkaroon na sila ng kolaborasyon at wala na rin pong prangkisa ang TV5 ay ang ABS-CBN, the reason why ang TV5 po ang nagwagi para po dito. So, and of course, syempre, kinukongratulate din natin ito pong si Miss Atasha Mulak dahil siya po ang pinili, no, sa online voting kung saan siya po ang napili bilang Miss Newbie, no? Kabago-bago lang niya pero ang dami na pong mga awards na kanyang natanggap. So, yun po yung ilan sa mga talaga namang nakakataba po ng puso. And of course, hindi rin po nagpahuli. Ito po si Mr. Paulo Ballesteros na tinaguri ang the most favorite TV host. Ayan. So, congratulations po, no? At ngayon... Ayan, syempre, congratulations, no? Sa TVJ Production dahil talagang hinakot nila yung award. Dito kitang-kita na ang katibayan kung sino talaga ang matibay. At kung ano ang pinakawalan nyo dyan sa kabila. Sayang, noon tayo ay nagkatagpo, ngayon ay nagkalayo, kaya ngayon sila ay successful, kayo ngayon ay umiiyak. Diba? Nakita natin talagang bumubulusok ang TVJ at ang mga legit Dabarkads. Yan si Atasha din. Kabago-bago pero ayan na-recognize na
Oh, ano? Yung mga nambabas dyan kay Atasha. Gising-gising pag may time. At syempre kay Paulo na ang sinasabi puro daw ganun lang ang alam. Ayan, nakita nyo. Award si Paulo. Diba? Ayan ang importansya ng TBJ na inyong pinakawalan. Sayang. Diba? Oh, ngayon, ang naglalaban ngayon ang TV5 at ang GMA7. Siyempre, wala na yung ABS nga. Sabi nga ni Jared Charel, tama yun. Wala na yung ABS. Ngayon, ang maigpit na rival ngayon ng ng GMA7 ay ang TV5. Kaya sigurado ang TV5 mas lalo nilang pagtutuunan ng pansin yan dahil talagang napapansin na sila ng mga tao at nakakatanggap ng award. Congratulations sa inyo lahat. Usapan natin tong sentro ng ating mga balita kasi kung matatandaan po ninyo, meron pong nag-franchise ng title na Eat Bulaga Indonesia. Ito po yun, ang kanyang history. Eat Bulaga Indonesia premiered last July 16, 2012 and ended last April 3, 2014. So, ibig sabihin, umere sila for almost 2 years. Tapos, which aired on its original network, SCTV. Dati doon po kasi yun po yung pangalan ng kanilang network. And dahil po dito, pagtapos po niya mag-end, bumalik din po siya. The show returned on its second network and TV naman from November 17, 2014 to August 8, 2016. Sa kanila kasi parang 2 years lang talaga yung contract and then nasa sayo kung magpapalit ka ng network. Parang ganun yung kanilang yung kanila pong rules dun po sa Indonesia. And then nagtapos po sila from November 17, 2014 and then nagbalik ang kanilang season and then nag-end po ng August 8, 2016, 2 years pa din. And return from January 30 itong taon 2023 and then nag-end po sila ng February 17, 2023 with a mix of original and new host. So, ibig sabihin po, this time, parang meron na naman po silang another thing na kailangan gawin. Hindi na po lingid sa kaalaman ng Eat Bulaga Indonesia kasi ganito po ang proseso niyan. Yung Eat Bulaga po, ginagamit po nila ang Eat Bulaga Indonesia, nag-franchise po sila. At yung franchising na proseso na yan ay ginawa po ng Tape Incorporated kasi sila po ang producers nun. At yung production po nila at ang mga officers po ang nakipag-usap. Pero, nung pong nagpalit na ng parang management, parang umalis na. Umaga parang ang mga halos siblings na po ang pumalit, diba? Doon sa posisyon ng kanilang tatay, doon na po talagang nagkaroon po na parang major switching. Kasi siyempre nababalitaan din po ng Eat Bulaga Indonesia na parang hindi po naging okay yung paghihiwalay ng original Eat Bulaga at ng Tape Incorporated, which is bagay na talagang nagkaroon ng confusion para sa kanila kung ipagpapatuloy o magbabalik pa ba sila for another year. Kasi po, base po sa mga nabasa natin online, na sinasabi po dito na gusto po nila ulit mag-open ng another 2 years para po mag-franchise ang panibagong Eat Bulaga. Pero, ang problema is, iba na nga yung management. Ang pinag-iisipan ngayon ng ilan na gusto nilang makipag-usap ngayon or ino-operan po ng TBJ's production ang Eat Bulaga Indonesia in which gagamitin po nila yung titulong EAT. Yan! Ibig sabihin, i-abolish na po nila yung kanila pong kontrata sa tape na sa paggamit po nila na pag-franchise nila ng Eat Bulaga Indonesia and then ang magiging pangalan na po ng noontime program po na ito or ng program po na ito sa Indonesia is EAT na. Kasi nga 'di ba parang nakabinbin pa rin po kasi yung case. Kahit alam po nila that the original Eat Bulaga was Tito Vic and Joey. So, alam po nila yan kasi na-meet po nila yan in person at nagkakausap po sila dyan patungkol dyan. Noon nandyan pa po si Mr. Tobiera. So, this time, happy problem po yan para sa TBJ's production kasi ang EAT kasi, it was, the owner of that is TBJ's production, diba? Na sila po ay... Tama yun, no? Kumbaga, kaya nag-franchise dyan ang Eat Bulaga Indonesia. Kasi alam naman natin na sobrang lakas, no, ng Eat Bulaga noon.
no, sa GMA. Na kahit sa ibang channel din. Siyempre kung ako may ganyan dito tayo, gawa tayo ng Itbulaga, ipangalan din natin sa kanila. Kumbaga franchise tayo sa kanila. Kasi may tiwala tayo Malakas yung programa na yun. So, sino ang nagpalakas doon? Bakit lumakas? Ang nagpalakas doon ay ang TBJ at ang mga legit Dabar Cats. Bakit lumakas? Dahil sa ginagawa ng TBJ at legit Dabar Cats. Ano yung ginagawa nila? Patuloy nilang pinapasaya yung mga tao. Talagang naging mabenta sila ng tao hanggang sa niyakap sila ng niyakap. Hanggang sa dumating yung mga franchise na yan ng Indonesia na nagkaroon sila. So ngayon, nakikita natin na nagkakaroon ng problema ang pangalang Itbulaga at wala na dyan yung TBJ. Kung saan at kung sino ang naging ugat dyan. Kung bakit naging successful ang Itbulaga. No? Iba na ngayon ang nangyayari. Iba na ngayon ang humahawak. Iba na ngayon ang mga tao dyan. So, parang sasali ka pa ba? Parang ganito. Parang ganito yan isang produkto ng Coca-Cola. Paborito nating lahat ang Coca-Cola. Lagi na naman akong puro Coke. Sana Coke. Sana all. No, paborito natin yan. Tapos, iniba yung timpla. Magugustuhan nyo pa rin kaya yung lasa. Ha, diba? Alam nyo kasi yung lasa ng Coke Bakit nyo binili yung Coke? Dahil sa lasa? O dahil sa pangalan? Siyempre dahil sa lasa. Sa mga gumawa ng lasa na yun. Nagustuhan nyo kaya tinangkilik nyo yung pangalan. Paano kung yung gumawa ng lasa na yun wala na? Mag-iba yung lasa. Magustuhan nyo pa kaya? Ay di siyempre. Tapos lumipat yung mga gumagawa nun sa halimbawa, Pop Cola, ganyan. O, Pop Cola, sana naman. Na naman. Di ba? Lumipat doon sa Pop Cola. Tapos yung lasa ng Pop Cola, parang naging Coke. Ang sarap. Ito. So, kung ako siyempre, doon ako sa lasa na nakasanayan ko. Tama ba mga pinagsasabi ko, mga katulad? Parang ganun yun Kung saan ka nasanay, kumbaga, ito yung naging successful Ito yung tinangkilik ko. Ito yung nasa panlasa ng tao. Dapat maging practical tayo. Ito yung malakas EAT. Ito yung talagang sinusundan ng lahat. Bakit ako magpa-franchise dun sa alam kong may problema na, tapos ewan ko ba? Di ba? Maging practical. Siguro kung gagawin man lang ang Indonesia yon is magiging practical na lang sila sa mga sarili nila. Ngayon nakikibahay po sa TV5. So that's gonna be happy problem, but ito po yung malaking problema naman para sa tape, 'di ba? Sa EAT production kasi mas madadagdagan po yung kanilang yung kanilang network, no? Mas madadagdagan yung kung hanggang saan. Kumbaga naging international na po ang EAT. So, that's good news. And that is ito naman po yung ilan sa mga komento ninyo, no? Patungkol sa update natin, sabi ni Jomalyn Marabek, kantarantaduhan lang yung rating nila. Kailangan pa nilang magmekos-mekos sila para palabasing number 1 sila sa rating. Saka bakit yung Kantar Noon Time lang ang rating na inilalabas nila? Maraming palabas sa TV. Bakit walang rating sa ibang palabas? Di ba nakakapagtaka na Noon Time lang, ibig sabihin may maling nangyayari to? Kayo naman, parang inaano nyo naman. Huwag naman ganyan. Diyan na ala sila nagiging number 1 Napapakamo tuloy ako, grabe Huwag nyo na kontrahin, hiyaan nyo na. Minsan lang naman yan. Kahit sa pangarap, number 1. Very, very true. Tama po si Ma'am si Jomalyn. At pinagtataka natin, bakit Kantar lang ang pinaniniwalaan nila? Samantalang meron pong AGB Nielsen, Menutam. Yes! Diba? Kasi nga, doon, nakikinabang sila, biruin mo, nag 12% daw sila sa Noon Time. Ha? Saan galing yun? Sa amin ni Mr. Mamel. Kaya nga sinasabi ko, Darren's Channel, tsaka dun sa nag-comment, kahit kayo yung mga katuna, yung iba, pabayaan nyo na sila, na number 1 sila dyan. Hayaan nyo na, minsan lang naman yan. Pagbigyan na natin. O, diba? Kahit man lang, dyan nakikita nila, number 1 kami.
Ponce, sa kapapanood ko ng mga content ng mga legit vloggers, kahit late na nagkamali tuloy ako ng pagbanggit ng name ng vlogger na pinapanood ko. Buti na delete ko agad nito, nalito lang po ako, sabi niya. Sabi naman ni Vera Makipaki, nakakataka, ginamit lang ng tape ang kantar nung umalis ang TBJ, palagi naman ginagamit ang nutam dati. Kaya nga po, 'di ba? Kumbaga parang may mekus-mekus talaga. Meron talagang something na nagaganap diyan. Na gusto nilang palabasin talagang number 1 po sila. Gusto naman, paano mo naman palalabasing number 1? Kung dyan lang lumalabas talaga yung ratings nila na number 1 sila. Pero sa iba is hindi sila lumalabas na number 1. Yun ang ayaw nilang makita. Siyempre, kumbaga, parang gusto mo, dito tayo sa good. Ito yung gusto nating makita, yung kaisa-isang naglalabas sa atin ng ratings na number 1 tayo. Ito na lang tignan natin. At least number 1 tayo kahit saan. Kahit saan ilabas yung kantar na yun. Na talagang hindi pinaniniwalaan ng marami. Sabi naman po ni Joella Lau, good evening po Idol Darrets, baka minumulto na ang tape bulagta kasi malapit na ang araw na matay, kaya sinasabi nila ay number 1 sila, #legit Davercads, #TBJ on TV5. Totoo po, no? Parang nag-hallucinate sila eh. Ang dami po nilang inilabas na mga 3 days in a row, talagang ang tataas ng mga ratings nila. At hindi ko po alam kung saan galing yun at saan kinuha ng Kantar Media yun. At syempre, mantakin mo, no? Bilang lang yung nanonood sa kanila pero number 1. Kung ikukumpara mo doon sa channel ng mga vlogger, no? Mas marami pa nanonood sa mga channel ng vlogger ng TBJ kaysa sa kanila. Tapos malalaman mo number 1. Eh di wow. Di ba? Diba na balitaan pa natin na it was owned and ay, mga mainis kayo sa akin ha, yung mga supporter nung kabila. Ako pinapasaya ko lang kayo. Kahit alam ko nalulungkot na kayo. Walang inisan ha. Bato-bato sa langit, tamaan. Kasing pangit ko. Manipulated. Sabihin na natin, manipulated by ABS-CBN dati. At nawala po sila pansamantala, tas nagbalik na naman. Pero, ito nga, ginagawa nilang number 1. Ito pong haluso. Sabi ng Danilo Flores, good evening Dareds Channel. Thanks sa update mo lagi sa TVJ. Maraming salamat sa shoutout mo. Narinig ko now. Thanks. Thank you rin po Sir Danilo Flores sa inyong palagiang panonood sa ating pong channel. And of course, another comments, Mr. Manuel Ponce also said, congrats zombie. Hehe, nakihalo na din sa kabaliwan niyang si Bullet at nahawa na sa mga hosts at vloggers nila. Dapat talaga padalhan ng doktor sa utak yung mga hosts at may ng tape at fake bulagta. Mga bulagta nga, paano aangat? True. Hindi natin alam, katulad nga ng sinabi ko po sa inyo. Alam nyo sa akin hindi aangat yung programa na yan hanggat ginagamit nila ang pangalang Itbulaga. Hanggat nakakadena sila dyan, dinidikit nila yung mga sarili nila. Dahil kapag gamit nila yung Itbulaga, iba pa rin ang kinikilala ng tao, hindi yung Itbulaga ngayon, kundi ang TVJ. Hindi mawawala ang imahe ng TVJ dyan, hanggat kuha nila yung pangalan na yan. Na hindi mo alam kung bakit hanggang ngayon, pinaglalaban pa nila, pero useless na ang pangalang yan, at wala nang naitutulong sa kanila. Hindi na gumagalaw yung pangalan na yan, wala na. Pangalan na lang yan ng programa nila, pero wala na yung init ng dating Itbulaga, gaya dati. Na ginagawa po nila yan para po gumanda yung kanilang imahe sa mga manonood and of course sa lahat ng mga advertisers kasi nga naman di ba mag-e-end na po ng taon, kailangan na po nilang magkaroon ng panibago. Yun kasi yung pinaka-biggest problem na kinaharap nila ngayon. Sabi naman po ni Mr. Marvin, ito po, thank you so much Sir Marvin, lagi po kayo nanonood sa ating update at nagko-komento pa, sabi niya, the best TV host ever in the Philippines, TBJ Davercads, the unbeatable number 1 top rating in noontime show. No one can put down TBJ. Owe it to the public. The best noontime variety show, the best TV online views. TBJ Davercads, the longest running noontime host ever and ever. Congrats Zombie and Natasha. Iyan ang tatak TBJ.
sa TVJ nagsisimula ang pagsikat. Yes, Walang tama imposible yan. sa That's TVJ. true. Subok na. Hindi na mabilang sa mga kamay ang mga sumisikat at nakikilala sa showbiz industry. Totoo naman po yun. Lahat po ng mga pumasok sa TVJ, lahat ng nakasama ng That's TVJ true. sa noontime program na ito, mula pa nung sila po ay nasa branded Eat Bulaga up to now, wala po silang maging host na hindi nakilala. Tingnan niyo po si Yes. Zombie, 'di ba? Ang bilis po na talagang lumipad yung kanya pong karir, 'di ba? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Dared's channel. Ayan mga katunay ha. Successful pa rin ang Itbulaga tol. Successful pa rin ang EAT at ang TVJ Productions. Ayan, palakpakan natin sila. Congratulations po. At ang Itbulaga Indonesia dati ay maaaring maging EAT Indonesia na. Hanggat hindi pa nakukuha yung pangalang Itbulaga, ayaw bigay ng kabila, makulit. So, EAT Indonesia. Tama magiging desisyon nila kung sakaling dyan sila magpa-franchise sa TVJ Production. Diba? Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.